Welcome to Roxy's Pinoy Stories. Tita, mali itong ginagawa natin. Mahinang sabi ko, may pag-amin sa sarili. Alam ko, Sed. Alam kong mali. Pero bakit ang hirap gawin ng tama? Hindi ako nakaimik. Dahil maging ako, hindi ko rin alam ang sagot. Pero, tita kita. Bukod doon, may asawa at pamilya ka. Mabigat siyang napabuntong hininga at mapait na napangiti. Yun na nga, Sid May pamilya ako. Ngunit paano? Paano ko magagawa ang tama? Kung bawat pagpikit ng mga mata ko, ikaw ang nakikita ko. Kung sa bawat paggising ko, may kakaibang saya dahil makikita na naman kita. Paano ko ititigil ang mali, Sid? Kung hindi ko na alam kung paano gawin ang tama. May mga pagkakamaling agad na pinagsisisihan at pilit na itinutuwid. Meron ding paulit-ulit ginagawa hanggang sa unti-unti na itong nagiging tama sa iyong paningin. At sa hindi namamalayan, nakagapos ka na sa kamaliang ito. Magandang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga solid supporters ng channel na to. Tawagin niyo na lamang po akong Cedric. Hindi ko tunay na pangalan. 21 taong gulang na po ako. Lumaki ako sa isang maliit na barangay. Tahimik pero mabigat ang buhay. Doon ako natutong huwag masyadong mangarap ng malaki. Dahil mas madalas, nauubos ang lakas sa kaiisip kung paano tatawid sa araw-araw. Nasa college ako nang tumigil muna sa pag-aaral. Hindi dahil ayoko na, kundi dahil mas kailangan kong mabuhay kesa mag-aral. Si mama lang ang kasama ko. Matagal nang wala ang tatay ko. Hindi patay, pero sumakabilang bahay. At kapag mag-isa ang magulang mo, matututo kang magtipid hindi lang sa pera, kundi sa paghingi ng tulong. Pero dumating ang panahong wala na talagang mapuntahan. Magpatulong na lang tayo kay Tita Kismet mo. Sabi niya isang gabi habang naghahapunan kami ng kaning lamig at tuyo. Hindi niya ako tiningnan nang sabihin niya yon. Alam kong mabigat sa kanya. Si Tita Kismet, ang pinsang buo ni Mama. Mas bata ito sa kanya ng ilang taon. Hindi rin marangya ang buhay. Cashier siya sa isang mall sa bayan. Pero sa lahat ng kamag-anak namin, siya ang isa sa pinakamaaasahan. Hindi dahil marami siyang pera, kundi dahil marunong siyang tumulong sa kapamilya. Hindi ko narinig ang usapan nila. Pero kinabukasan, tinawagan ako ni Mama. Ipapasok ka raw niya sa mall na pinagtatrabahuhan niya. Sabi niya, Bager. Hindi ako nagdalawang isip, Miss Roxy. Hindi ko na tinanong kung paano niya ako naipasok. Alam kong may kapalit ang tulong. Kahit hindi pera, may utang na loob. Unang araw ko sa mall, naroon si Tita Kismet. Naka-uniform, buhok na maayos ang tali. Mukhang pagod pero sanay na. Ito na si Cedric. Sabi niya sa supervisor. Parang ipinakilala lang niya ang isang bagay na matagal na niyang kilala. Pamangkin ko. Ngumiti siya sa akin pagkatapos. Kaya mo yan. Pareho pala kami ng shift. Pareho ring pang umaga. Dahil doon, ako na rin ang naghahatid at sumusundo sa kanya. Hindi niya hiningi, Miss Roxy. Kusang loob ko lang. Maliit na bagay, kapalit ng malaking tulong. Sa motor, bihira kaming mag-usap. Tungkol lang sa oras ng pasok, sa traffic, sa init ng panahon. Sa trabaho, bihira rin kaming magtagpo. Pero alam kong nariyan siya. At sa tuwing uwian na, sabay ulit kami. Minsan, niyayaya niya akong kumain sa kanila. Huwag ka nang mahiya. Sabi niya, pamilya ka. Noon, malinaw sa akin kung sino siya. Tita ko. Pinsang buo ng nanay ko. Babaeng tumulong noong wala na akong malapitan. Hindi ko alam kung kailan nagsimulang maging mas komplikado ang lahat. Ang alam ko lang, sa simula, malinaw ang mga hangganan. Mabilis akong nasanay sa trabaho bilang bagger. Hindi kailangan ng maraming salita. Ayos ng pinamili, maayos ng ngiti. Tuloy-tuloy na galaw. Pagod ang katawan pero tahimik ang isip
At sa mga panahong yon, sapat na sa akin ang may rutang sinusundan araw-araw. Kasabay ko palagi si Tita Kismet sa pagpasok. 5:30, nandun na ako sa tapat ng bahay nila. Makina ng motor na ayaw pang uminit. Antok na ayaw pang mawala. Lalabas siya ilang minuto pagkatapos. Dala ang maliit na bag at ang pagod na mukhang sanay na. Pasensya ka na ha? Madalas niyang sabihin habang nagsusuot ng helmet. Okay lang po tita. Sagot ko. Sanay naman po akong maghintay. Sa biyahe hindi kami madaldal. May mga umagang puro katahimikan lang. Ingay ng kalsada, amoy ng umagang basa pa ng hangin. Pero may mga araw din na bigla siyang magtatanong. Kamusta ka naman? Ayos lang po. Sagot ko kahit minsan hindi rin sigurado. Sa trabaho bihira kaming magtagal sa iisang lugar. Siya sa kahera, ako sa likod. Minsan sa labas. Minsan magtatagpo ang tingin namin sa gitna ng pila ng mga mamimili. Ngiti lang, simpleng tango, parang paalala na pareho lang kaming tinatahak ang araw na yon. Kapag uwian na, sabay ulit. Doon nagsisimulang humaba ang usapan. Pagod na ako. Minsang sabi niya, hinuhubad ang kanyang ID. Halata po. Biro ko. Kanina ka pa nakakunot ng noo eh. Ngumiti siya. Ganun ba? Baka kailangan ko lang ng kausap. Hindi niya sinabi yon ng seryoso. Pero narinig ko. May mga gabing diretso kaming uuwi. May mga gabing dadaan muna sa karinderya o bibili ng ulam sa gilid-gilid. At may mga gabing yayayain niya akong kumain sa kanila. Hindi bilang pabor, kundi parang normal na bahagi ng araw. Doon nagsimulang magbukas ang mga kwento, Miss Roxy. Paunti-unti. Mga simpleng reklamo sa trabaho. Mga kaopisina na mahirap pakisamahan. Nakikinig lang ako sa kanya. Hindi ako magaling magpayo, pero marunong akong makinig. Ang hirap pala kapag ikaw na ang laging inaasahan. Bigla niyang nasabi minsan habang nagsasaing. Opo nga po. Sagot ko, parang bawal ka nang mapagod. Napatingin siya sa akin. Oo, parang ganun nga. Sa mga sandaling yon, hindi ko siya tinitignan bilang tita. Hindi rin bilang babae, kundi bilang tao. Pagod at may dinadalang bigat na bihirang may mapagsabihan. At siya rin, sa mga gabing yon, unti-unti niya akong nakilala ng higit pa sa pamangkin na tinulungan niya. Tungkol sa pag-aaral na iniwan ko, sa hiya ko kay mama, sa takot ko na baka hindi na ako makabalik sa dati kong plano. Bata ka pa, sabi niya minsan ng diretso, hindi pa huli ang lahat. Hindi ko alam kung bakit mahalaga sa akin na siya ang nagsabi nun. Hindi ko rin napansin kung kailan naging madalas ang mga gabi, kung kailan naging komportable ang katahimikan, kung kailan naging natural ang presensya ng isa't isa. Ang alam ko lang, Miss Roxy, sa loob ng rutina, trabaho, biyahe, hapunan, may nabubuong bagay na hindi ko pa kayang pangalanan. Pero unti-unti, hindi na lang trabaho at biyahe ang dahilan kung bakit hindi ako nagmamadaling umuwi. Kinabukasan, habang pauwi kami galing trabaho, inabutan kami ng ulan sa gitna ng biyahe. Noong una, ambon lang. Yung tipong akala mo lilipas agad. Hindi na kami huminto. Itinuloy ko lang ang takbo ng motor. Iniisip ko na konting basa lang naman. Pero ilang minuto pa, biglang bumuhos. Mabigat at walang pasabi. Sed, huminto ka muna. Sigaw ni Tita Kismet. Ramdam ko ang kapit niya sa braso ko. May waiting shed sa gilid ng kalsada. Doon kami sumilong. Kapwa hinihingal at kapwa basang-basa. Ang liit ng bubong, kulang pa para sa 2 taong ayaw mabasa. Kaya kahit ayaw ko, napalapit kami sa isa't isa. Ramdam ko ang dampi ng braso niya sa akin. Ang basang tela na suot niya, malamig sa una. Pero ilang segundo lang, parang may kakaibang init na pumalit. Hindi ko alam kung dahil sa ulan o dahil ba sa sobrang lapit namin. Tahimik kami. Tanging tunog lang ng malakas na ulan at hininga naming pareho. Tumigil ang tingin ko sa kalsada
at napadako sa kanya. Basa ang buhok niya. May ilang hibla na dumikit sa pisngi. Hindi niya napapansin. Hindi ko siya nakita bilang tita ng sandaling yun. Hindi bilang pinsan ni mama, kundi bilang isang babae. At naroon lang, kapantay ko sa ilalim ng maliit na bubong. Agad kong iniwas ang tingin ko. Mali, sabi ko sa sarili ko. Huwag mong isipin. Pero parang ayaw makinig ng katawan ko. Ramdam ko ang init sa pagitan naming dalawa. Kahit malamig ang hangin, ramdam ko ang bawat galaw niya. Ang bahagyang pag-usog kapag may tumatalsik na tubig. Ang marahang paghinga niya kapag lumalakas ang ulan. Ang lakas pala. Mahina niyang sabi. Parang sarili niya lang ang kausap. Kaya nga po. Sagot ko. Masyadong mabilis at masyadong pilit. Tumagal ang ulan at sa bawat segundong hindi kami gumagalaw palayo sa isa't isa, mas lalo kong nararamdaman ang bigat ng kung anong hindi dapat maramdaman. At nang tuluyang humina, para akong nakahinga ng maluwag. Pero kahit nakasakay na ulit kami sa motor, kahit tinatahak na namin ang daan pa uwi, may naiwan pa ring init sa ilalim ng waiting shed. Isang pakiramdam na pilit kong ipinagpag, pero ayaw mawala. Humina ang ulan nang tuluyan ko siyang naihatid sa bahay nila. Basang-basa pa rin ang kalsada. Kumikislap sa ilalim ng ilaw ng poste. Patay na halos ang paligid. Ilang bahay na lang ang may ilaw at karamihan sarado na ang mga tindahan. Tiningnan ko ang oras sa cellphone ko. Lampas 10:00 na. Sed, tawag ni Tita Kismet bago ako muling magsuot ng helmet. Dito ka na lang muna. Napatingin ako sa kanya. Po? Delikado na sa daan. Sabi niya ng seryoso. Tsaka madulas. Ang layo pa naman ang uuwian mo. Umuwi ka na lang ng maaga bukas. Nag-alangan ako. Alam kong tama naman siya, Miss Roxy. Alam ko ring hindi niya yun sinabi ng basta-basta. Ay, okay lang po ako. Pilit kong sagot. Sanay naman, said. Putol niya. Mas mahinahon. Wala rin naman si... Sandali siyang natigilan, tsaka itinuloy. Sa makalawa pa uuwi ang asawa ko. Tayo lang dito. Huwag ka nang mahiya. Parang umalingaw-ngaw ang dalawang salitang yon sa ulo ko. Mula waiting shed hanggang sa loob ng bahay niya, dala-dalo ko pa rin ang init na pilit kong nilimot. At ngayon, mas lalo lang itong lumakas. Tumango ako sa huli. Hindi ko alam kung dahil sa pagod, sa ulan, o sa takot na magbukang bastos kung tatanggi pa ako. Salamat po. Mahina akong sabi. Sa loob ng bahay nila ay tahimik. Yung uri ng katahimikan narinig mo ang sariling hakbang. Binuksan niya ang ilaw sa sala. Amoy bahay na matagal ko nang kilala. Pero ngayong gabi, parang may ibang pakiramdam. Magbihis ka muna. Sabi niya. May extra akong damit dyan. Inabot niya sa akin ang isang t-shirt at short. Hindi ko tiningnan ang mga mata niya. Parang biglang naging mahirap huminga. At habang nasa banyo ko, nakatitig lang ako sa salamin. Basa pa rin ang buhok ko, tumutulo ang tubig sa gilid ng mukha ko. Pilit kong kinakausap ang sarili ko. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Tita mo siya. Tinutulungan ka lang niya. Pero kahit ganon, magulo na ang isip ko, Miss Roxy. Ang idea na nasa iisang bubong kami, na pareho kaming gising, na wala kaming ibang kasama. Paglabas ko, nasa kusina siya. Nagtitimpla ng kape. Nakasuot na rin siya ng pambahay, simple, pero mas lalong naging malinaw ang presensya niya sa maliit na espasyo. Pampainit, sabi niya at inabot ang tasa. Salamat po, tita. Umupo kami sa magkabilang dulo ng mesa. May distansya, pero ramdam pa rin ang kung anong hindi maipaliwanag. Wala kaming naging masyadong usapan. Mga tanong na normal. Pero sa bawat segundo, mas lalo kong nararamdaman ang kabog ng dibdib ko. Parang may mali talaga, Miss Roxy. Parang may paparating na hindi ko kayang pigilan. At habang naghahanda na kaming matulog, isang bagay lang ang paulit-ulit na umiikot sa ulo ko. Dapat umuwi na lang ako.
Nakahiga na ako sa kama pero gising pa rin ang isip ko. Tahimik ang buong bahay, yung klase ng katahimikan na mas lalong nagpalakas ng sariling mga iniisip. Matulog ka na. Utos ko sa sarili ko. At bigla na lang, namatay ang ilaw. Isang iglap lang, nalunod sa dilim ang buong kwarto. Sumunod ang katahimikan. Brown out. Mahina akong bulong. Napabuntong hininga ako at muling humiga. Pilit na kinakalma ang sarili. Ilang sandali lang ang lumipas nang may kumatok sa pinto. Sed? Boses niya. Napaupo agad ako. Parang may kumabog sa dibdib ko. Po, tita. Sagot ko nang halos pabulong. Okay ka lang ba? Nag-brown out kasi. Tumayo ako nang nag-alinlangan. Isang hakbang palapit sa pinto, tapos hinto. Okay ka lang ba riyan? Pag-aalala niya. Okay lang po. Sagot ko naman. At sa sandaling yon, kumalabog ang yero sa labas, malakas at biglaan. Napasigaw siya sa gulat. At bago pa ako makapag-isip, napayakap siya sa akin. Nanigas ako, Miss Roxy. Ramdam ko ang bigat ng katawan niya, ang init na hindi ko kayang ipagkaila. Tita, mahina akong masabi. Hindi siya agad kumilos. Nagkatinginan kami sa gitna ng dilim. Pero pareho naming alam na naroon kami sa gilid ng isang bagay na hindi dapat tawirin. At sa isang iglap ng katahimikan, pareho naming pinili ang mali. Hindi ko alam kung alin ang nauna. Takot, lungkot, o pagnanais na makaramdam ng kahit na anong koneksyon. Gaya ng paglamon ng dilim sa loob ng aking kwarto, ay ang paglamon din ng init sa lamig na dulot ng ulan. At hinayaan namin ang init na yon na lamunin ang lahat ng aking pag-aalinlangan at tamang pag-iisip. Mabilis ko siyang isinalya sa kama. Ang mga kamay ko ay naglakbay sa kanyang katawan. Habang siya naman ay ipinulupot ang mga braso sa aking batok. Doon namin pinagbigyan ng aming mga sarili. Naglakbay ang mga labi ko pababa sa kanyang leeg. Mabilis ang mga sumunod na nangyari. Nakipagsabayan si tita sa bawat galaw ko. Hindi siya pumayag na hindi niya rin maiparamdam sa akin ang tamis ng aming pagtugon sa tukso. Buong kasabikan naming ipinaramdam sa isa't isa ang hangganan ng kaligayahan. Pag-alis niya sa kwarto, nanatili akong nakaupo sa kama. Nanginginig dahil sa bigat ng kasalanang alam kong habang buhay kong dadalhin. Maaga akong nagising kinaumagahan. Madilim pa ang paligid nang umupo ako sa gilid ng kama. Hawak ang cellphone pero hindi alam ang oras. Masikip ang dibdib ko, Miss Roxy. Parang may nakadagan na hindi ko makita. Hindi ko na hinintay na magbukang liwayway. Dahan-dahan akong tumayo, maingat ang bawat hakbang. Sa labas ay malamig ang hangin. Basa pa ang kalsada mula sa ulan kagabi. Sumakay ako sa motor. Pinatakbo ito ng walang malinaw na destinasyon. Ang alam ko lang, kailangan kong lumayo kahit saglit lang. Kinabukasan, wala na akong dahilan para umiwas. Trabaho na ulit. Maaga akong dumating sa tapat ng bahay ni Tita Kismet gaya ng dati. Good morning, mahina niyang sabi. Morning po, sagot ko sa halos hindi marinig na boses. Sa biyahe papuntang mall, walang usapan. Walang paliwanag. Ramdam ko ang distansya. Sa trabaho ay ganun din. Hindi kami magkatinginan ng matagal. Kung magkakasalubong man ang mga tingin namin, agad din naming iniiwas. Para bang pareho kaming takot na baka sa isang iglap, may mabasa kami sa mata ng isa't isa na hindi namin kayang itanggi. Pag-uwian na, pareho kaming pagod. Sumasakay siya sa likod ng motor tulad ng nakasanayan. Ngunit ngayon, ramdam ko ang kaibahan. Mas mahigpit ang kapit niya sa akin. Mas matagal. Sa gitna ng biyahe, naramdaman kong yumakap siya mula sa likuran ko. Said, mahina niyang bulong. Alam kong mali yung nangyari. Nanikip ang dibdib ko, Miss Roxy. Pero bakit hindi maalis-alis sa isip ko? Parang may humigpit sa lalamunan ko. Gusto kong huminto. Gusto kong magsalita.
Pero imbes, kumabig ako palayo sa highway at tumigil sa isang tahimik na bahagi ng dalampasigan. Tahimik ang lugar at ilang ilaw lang sa malayo. Nagkatitigan kami. Walang palusot at wala ng dahilan. Pareho naming alam na may pagkakataon pa kaming umatras. At pareho naming pinili na huwag na, Miss Roxy. Inangkin ko ang mga labi niya na parang wala ng bukas. Dinampi niya ang kanyang mga kamay sa bawat parte ng katawan ko. Tila inaaral ito. Parang tinangay pati ng alon ang lahat ng mga dahilan namin para tumigil. Pag-uwi ko ng gabing yon, kakaibang pakiramdam ang naramdaman ko. Doon ko unang naisip, hindi ito isang pagkakamaling minsan lang nangyari. Isa itong kasalanan na pinipili na namin. Paulit-ulit kahit alam naming walang tamang kahihinatnan. At sa puntong yon, mas natakot ako sa sarili ko kaysa sa kung anumang maaaring mangyari kapag nalaman ito ng iba. Hanggang ngayon, parang naging normal na ang lahat. Natuto na kaming magkunwari. Pero tuwing gabi, pagkatapos ng shift, hindi na laging diretsyo ang uwi. May mga rutang hindi nakasanayan, mga kalyeng madilim, mga lugar na walang nakakakilala. Minsan sa tabing dagat ulit, minsan sa loob mismo ng bahay niya, kapag alam naming wala namang makakakita. Hindi na kami masyadong nagsasalita tungkol dito. Parang sapat na ang pagkakaintindihan naming dalawa. Parang pareho naming alam na kapag binigyan pa namin ng pangalan ang aming ginagawa, mas lalo lang itong magiging totoo at mas lalo lang sasakit. May mga gabi na nakahiga ako sa kama at nakatingin sa kisame. Iniisip kung paano ko napunta rito. May mga sandali ring sinusubukan kong magdesisyon. Huminto na. Sinasabi ko sa sarili ko na bukas, magsisimula na akong lumayo. Na bukas, babalik ako sa dapat kong lugar. Pero pagdating ng umaga, Miss Roxy, nandyan na naman siya at parang lahat ng desisyong ginawa ko kagabi, natatangay ng isang tingin, isang bulong, isang tahimik na sandaling kami lang ang nakakaalam. Hindi ko alam kung hanggang kailan ito tatagal. Hindi ko alam kung may dulo pa ba ito o tuloy-tuloy lang hanggang sa may masaktan ng tuluyan. Ang alam ko lang, Miss Roxy, mas madali pala ang pumasok sa mali kaysa ang lumabas dito. At sa bawat araw na pinipili kong manahimik, mas lalo kong hindi sigurado kung kaya ko pa bang itigil o kung gusto ko pa bang subukan. Hanggang dito na lamang po ako at maraming salamat sa inyong pakikinig. Lubos na gumagalang, Cedric.